Oh, ano nangyayari? Kinapture with a check. Naku po, lumamang pa daw ang puti dito, guys. Lumamang pa ang puti. Pag nakita yung Queen F6, lamang. Nakita, pusang gala. That little mouse, 'cause I'm an albatross. Napakaganda ng laban sa round number 8 between Grandmaster Magnus Carlsen ito at Grandmaster Jose Martinez. Naku po, madalas kasi pag pinapanood ko si Jose Martinez, kalaban si Magnus, maganda laro ni Jose Martinez eh. Nagawa ko nga ng mga video, tinalo ni Martinez si Magnus na siguro 2 beses Title Tuesday. Pero tingnan po natin sa pagkakataong ito kung ganun din po ang story. Ay, ang bilis ng tira. Ruy Lopez po ang naging opening, Morphe Defense. O, naging Anderson Variation. O, ayan, typical yan sa Ruy Lopez, no? Ganyan talaga yan, Bishop C5. Okay, yung iba Bishop E7, no? Pero pwede din ito. At inay po, Rook B8. Yan, kadalasan ginagawa, of course, kasi malilibre yan. Okay, Knight lang po sa C3. D6. Okay, typical. Lahat po yan ay linya. Kaya mabilis po nila parehong tinitira. So, tingnan natin kung anong gagawin dito ni Magnus. May tira po dito na D5 immediately. Yung iba nag-H3. Ayan, to prevent the pin. At yun na nga po yung ginawa. Magnus, magkakastling kaya? Or ipe-prevent niya din yung pin? Prevent niya din yung pin. Lahat po yan linya. So, normal po yan sa ganitong opening. Kinapture takes, of course. Then, Bishop attacking direct. Kaya tumakbo yung kabayo. Umatras naman yung Bishop. Of course, ayaw niya makain. At mabilis po silang tumira. Yan, nag-casting na si Magnus. Uy, yan na po ay novelty. Sorry, hindi pa pala na-transpose. So, Bishop E3, hinahamon. Linya pa rin pala ito. Transposition lang. Hindi lang pareho na pagkakasunod. Pero napunta po sa linya pa rin. Okay. So, Queen F3, bilis tumira ni Magnus na. Ayan, medyo lumamang na po siya ng konti. 10 segundo. C3 lang. And then Knight F4. Hindi, umatras. Linya pa rin yun. Ang ginawa before, kinapture, tapos sa Rook E1. Tingnan natin kung ganun yung gagawin. Ako, nag-iisip ako baka pwede i-D4 eh. Kasi common yan eh, na yung gitna kinukuha mo eh. Para pagka takes, 2 pawn ka na. Pero mukhang hindi naman kakainin pag nag-D4. So, tingnan natin kung anong gagawin. According sa engine, King H2 ang number 1 engine move. Ito na po ay very equal lang. King H2 na pusang gala. Number 1 engine move yun. Sasabihin ko pa naman sa sino titira nun. Pero tinira, ako naintindihan ko naman ba tinira, no? Kasi baka may sacrifice eh. Baka kasi gusto niya mamaya later mag-queen move dito and lagi may sacrifice doon, malilibre yung kabayo. Kaya kining mo ba? Yun siguro yun. Anyway, ayan na po, takes lang, queen takes, and then, ano nang gagawin? Ang plano ni Magnus siguro later on, makapag F5. Equal pa rin daw po ito. Pwedeng tumira po ng mga Rook A6 si Martinez according sa engine po yan to create yung tinatawag na double isolated pawn. Ayan, ganyan mangyayari, no? So, Queen E2 ang ginawa. Alright, Magnus, will he go for F5 na? Kailangan niya po kasi ng open file para sa mga tore niya. Ito kasing A file, medyo nakuha po ni Martinez agad, pero binipor eh. Binipod, baka dito yung play na gusto niya. Kasi libre po yan, pero makakapasok eh. And not just that, mabubuksan yung V-file. And eventually, baka bumagsak din yung pawn. So, hindi nga lang pala yun. Baka nga pagka-takes, he will capture straight away and then take it. At eto po yung mahinang pawn eh, yung pawn po sa B2. Isolated yun eh. At kaya hindi kinapture in case, instead, tinulak. Mali pa ako. Pero hinamon ngayon yung tore. Alright, so dito maglalaro sa A-file. Baka kasi makapasok, binantayan yung tore. Saan kaya play dito ni Martinez? Ang laki ng time advantage ni Magnus ha. May 1 minuto na. Iikot siguro yung kabayo. Well, tingnan natin. Nag-rook lang po sa B8 si Magnus eh, no? Grabe yung rook B8, parang walang silbi. Tama ba yan? Pero, goods daw, sabi ng agent. Tingnan ko nga. Walang yan, number 1 engine move yun. Para saan yan? Hindi ko na maintindihan yung tira na yan eh. Kasi, sarado. Hindi naman din inaatake. Ba't niya dinipensahan? Ewan ko. Pero nag-queen lang po sa may F2. Ayan, umiikot na yung kabayo. Lilipat siguro siya dito. Ayan na nga po. Gusto mira ni Magnus. Alam niyo ba ngayon, biglang lumamang na si Magnus isang iglap. Kanina equal lang.
Slightly better na si Magnus. Ang bilis pa tumira. Eto, baka hindi kayo maniwala. Pakita ko po yung accuracy nilang dalawa. Parang parehong engine eh. Ayan oh. 95% saka 98.5. Pusang galang dalawan to. Hanip na accuracy. Pero biglang mali daw yung Queen E2. Hanip yung accuracy nila. Ang bibilis tumira. Nakakamanga din si Martinez. Nasasabayan yung accuracy ni Magnus. Oh. Ay, hanip na yan dalawan to. Hindi ko na nga po naiintindihan yung mga tira eh. Even yung engine, pag tinit, may tulong na ako ng engine, hindi ko pa rin maintindihan yung tira eh. Bakit tinira yun ng engine? Ano para saan? Sila lang nakakaalam eh. Alang yan. Pero nakakabilib, no? Ano ng mga tira, hindi mo maintindihan, pero number 1 engine mo pa rin. Kung siniman tumira ng ganun, sabihin nyo, engine na eh. Pag si Magnus, magaling lang talaga eh. Walang yan. Ang weird na ng tira. Naisip pa yun. So, B8. Tapos yung King H2 kanina. Focus tayo dito. Anyway, ayan na. At winning na daw po si Magnus. As you can see, yung kabayo, pinipressure ito. I think the Queen will have to maneuver somewhere. I'm not sure kung saan. Dito ba? Dito? I'm not sure kung saan eh. Baka dito? Dito? Tingnan natin kung saan magmamaneuver yung Queen. Kailangan magamit eh. Baka Queen B8. Dito. Yan nakikita ko kaso hindi pala papansinin eh. Anyway, si Martinez bumibiyak na sa gitna. Gumagawa na ng play sa kanyang tore. Kasi very defensive yung position ni Martinez ngayon. Kaya lamang daw po talaga dito si Magnus. So, sa ngayon naman, lamang din sa oras. Laki ng lamang sa oras ni Magnus eh. Sinisimplihan na nga lang ni Magnus. So, lamang na ako sa oras. Huwag na natin itong paguluhin pa. Relax lang tayo, sir. Sabi ni Magnus dito. Take lang si Magnus. So, oops, uy. Maganda yung tira na yun, na-equalize daw. Maganda yung tira na C5. Naging equal yung evaluation. And not just that, sa oras, hindi pala equal. Sabi ko sana, sa oras nakahabol din eh. Less than 10 seconds na lang si Martinez eh. Ang time control, 3 minutes plus 1 second increment. Grabe to. Hindi makatira si Magnus. Less than 30 seconds on the clock. Galing din yung Martinez Kaya napagdudaan ni Kramnik eh. Ayun equal daw. Nagbigay lang ng bon at siya pa ang may magandang center point. Ay! Magnus sacrifice the rook. The rook, the knight. Ay, hindi pa napakaganda naman ng mga tinitira niyan. Ano nangyayari? Kinapture with a check. Naku po, lumamang pa daw ang puti dito, guys. Lumamang pa ang puti. Pag nakita yung Queen F6, lamang. Nakita, pusang gala. Ang bilis, pero nakikita yung mga tamang engine move. Uy, hanep pa. Grabe, guys. Grabe. Winning na. Kabilis ng Martinez. Nakita niya lahat po ng tamang engine move. Ay, hanep pa. Ayan, malilimas yung pawn. Ayun, lilimasin yung pawn. Uy, biglang nag-equal daw. Ayun, nag-blunder na. Persado na tumabla. Pero hindi, nagpipilit pa eh. Persado naman tumabla. Persado na, tabla. Grabe yun. That was amazing. Magaling yung Martinez din, no? Bumibilib ako kay Magnus, pero bumibilib din ako kay Martinez eh. So, tingnan po natin kung saan po nagkamali. Medyo mahaba-haba. Ayan, dito po nagsimula ang kaguluhan eh. So, dito po kasi nagsimula yon nung pagka C5. Ayan, C5 is number 1 engine move to equalize. Kasi pag kinapture pala yan, ang tama palang tira ni Magnus takes immediately. Kaso may knight takes E5. Ngayon, pag ganyan ang ginawa, knight B6 ka lang daw. Hindi po kasi automatic man may takes doon. Ganyan lang daw gawin mo. Pero ang ginawa po kasi, kinapture ni Magnus pawn takes, and this is very equal. Takes and then D5. Napakaganda ng D5. At pagka D5 tumakbo, tinulak. Ngayon, napilitan po mag knight takes B2. Eto, rook takes B2 pala ginawa. Knight takes B2 pala yung equal. Knight takes B2 equal. Pero eto daw po is hindi maganda. Kasi pagka takes, may E6. Nakita lahat ni Martinez na pagka-check, tumakbo lang. Lamang daw po ang puti.
Hanep, no? Kasi ang nangyayari po kasi diyan, threaten yung kabayo. Ngayon, pag nag-react ka, which yung ginawa, kinapture ito, capture with a check. Pag tumakbo ka kasi, tulak naman to, hindi mo ma-prevent yun. Kaya napilitan po si Magnus kainin yan, takes with a check, takbo, queen doon, no? Hanep, sumok pa. Number 1 NG move. Ngayon, pagka pawn takes, losing na kasi pagka-check, takbo, tulak, yun ang mali. Ang maganda pala daw po na tulak ay ire. Alam niyo kung bakit? Ang tindi po eh. Ngayon, example try nating itulak yung pawn. Kasi wala naman threat. Kakainin lang. E di i-promote natin. Matika. Okay? So, ganun mangyayari. Wag mo kasi itulak, coach. Let's react on this move. Let's say, isara natin. O, saka natin itulak. Ito malupit eh. Queen E8, King G7, Knight E5. May threat po dito, may threat dito. Anong gagawin mo? Paano mo didepensahan ito? O, babalik ka na lang, ikakainan ka lang dito eh. So, halos mamati na po yan. Diba? So, ngisay. Ganun pala mangyayari. Ulit natin ha. Paano naman, coach? Pag tinikman, di magna-9x lang. Grabe pala. Losing na si Magnus na nagkamali dito. Kasi 2 seconds na lang. Nagbablunder din sila. So, eto po, winning pa rin eh. Queen takes C7, pagkaangat, kailangan makita ito ni Martinez, hindi niya nakita eh. Knight D3, threatening a checkmate, prevented all kinds of check kasi may bantay. Napakaganda, winning na. Pag nag-D4 na po yan, Knight takes C5, pag tumakbo dito, Knight takes B3, at pag wala na pala, nalimas na eh, may mga ganun-ganun pa nga eh. Well, grabe yun, no? Pero ang galing ni Magnus, ayan, nakita niya yung tulak, the only way to continue para ma-force na po sa tabla. Pero pinipilit pa nga din, no? Ayaw pang tumabla nung una. Eto po, bakit po tabla? Hindi po kasi makaharang yung queen, babagsak yung pawn, and that will be losing for the side of Magnus. Kaya, persado king move lang yan. King move, hindi makapag-improve. Kasi pag tinigil mo naman yung check, 2 pawn ang dadali sa'yo. At dahil po sa score na yan, ang naging, sa resultang yan, ito po ang standing after round number 8. Leading po si Rudik Macarian with 8 points, 7.5 si Magnus together with Jose Martinez. Uy, si Bakrot na andyan. Kalaban ko siya nung nakaraan. Eto si Bakrot, si Dimitri, mga nakalaban na natin yan At Domchenko, ito yung tinalo ko nung nakaraan. Yabang no? Natsambahan ko yan nung nakaraan. Talo ako dito kay Rasmus. Sino ba mga nakalaban na natin na nandito? Sarana, tinalo din ako. Puro tinalo tayo ng mga yan Alright, so yan po ang standing. Muli naman yung coach, PD Master, Daniel Causo. Hanggang sa muli makikita, abangan nyo po yung next round. God bless po. Don't forget to like and share. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.